nahiya. Sino kaya yung contestant na yan? Kapal ng mukha. If I were her, I'd step out of this place immediately. Hindi lang yon. She better back out. Dahil dinudumihan niya ang pangalan ng prestigious pageant na to, no? Okay, girls, next position. Face the camera. Nagkapangalan siya nang siya'y maging isang beauty queen. Ngunit mas nakilala natin siya bilang isang artista, isang mabuting anak na pinasok ang lahat ng uri ng trabaho, maitaguyod lamang ang pamilya. At bagamat maraming beses siyang nabigo at kinutya ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, nagpursige pa rin siya hanggang sa tuluyan niyang makamit ang kanyang mga pangarap. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng buhay ni Daisy Garcia Reyes. Apo, tulog ka na. May pasok pa bukas eh. Opo, pinapatuyo ko lang po itong rubber shoes ko. Kasi ito po yung gagamitin ko bukas dun sa sinalihan kong track and field eh. Amo, pag nakapera ako, bibili kita ng bagong sapatos. Hindi kanyang iisa lang ang sapatos mo. Tay. Oh. Anak ko. Wow, Nay, may uwi na naman kayo. Siyempre, sino yan, anak? Para almusal mo yan bukas. Ayoko kasi sumaba ka nang hindi ka nag-aalmusal eh. Inutang niyo na naman po yan sa supervisor niyo, no? Huwag mo nang problemahin yun, anak. Mababayaran naman yan eh. Ine, ang dami-dami na nating utang eh. Huwag mo nang problemahin yon. Ang importante, anak, ay yung nakapagpahinga ka at busog ka bago ka sumabak sa laban. Para na sa ganun, madagdagan ang mga medalya mo, anak. Di ba? Kung nakakain lang po sana yung mga medal, Nay, di na po sana tayo magugutom. Sige na, Apo! Anak, dali! Bilisan mo, Apo! Daisy, dali! Daisy, anak! Ayun mo! Yan, 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 yan! Yan! Galing-galing talaga ng Apo ko. Ay, naku! Aling Kunching, sabi ko na nga ba tong maglolo eh. Oh, eto. Kaning baboy mo. Salamat po. Siya nga pala, kinausap ko yung kabilang karinderya dyan. Kausap ko yung katulong. Eh, sabi ko sa inyo na magbigay ng kaning baboy. Ha? Salamat Sige. po. Sige, Kagandang bata eh. Nangunguha ng kaning baboy. Salamat Sige. po. Sige po, mawala na po. Okay, bye-bye. At Daisy, pahinga muna tayo. Dito, ako. Ay, nga po ko talagang nakakaaliw. Nakakaaliw. Paano ba naman? Kababaeng tao. Pero hindi nahihiyang sumama sa lolo niya sa pagkuha ng kaning baboy. Jesus, kukuha lang pala ng kaning baboy. Imana lang naman po ako sa inyo eh. Masipag. Oh, ano yung kinukutkot mo dyan? Aba, may practice yung paa mo, ha? Eh kasi po, araw-araw po ako naglalakad papasok sa eskwelahan eh. Alam niyo naman po, wala akong pamasahe. Kaya nga po habang papasok ako, kumakanta-kanta na lang ako para hindi ako masyadong mainip habang naglalakad. Yo, huwag doon na po ako masyadong intindihin. Ayos lang naman po ako eh. Sadyang matiisin kang bata. Hindi ko pa nakita yan. Hindi mo sasabihin sa akin na ganyan na pala yung paa mo. Hello, hindi naman po ako nagre-reklamo. Ayos lang po ako. At saka naman po kapag may sobra pa po akong pera at hindi po sapat din sa pamasahe, bumibili naman po ako ng gulaman eh. Para habang naglalakad ako, meron akong iniinom. Tsaka, lo, napagkakasya ko naman po yung baon ko kapag papasok ako hanggang sa pauwi ako eh. Mantakin niyo po yun.
Pasensya ka na po. Hindi mayaman ng lolo. Hindi ko kayang maiahon kayo ng nanay mo sa kahirapan. Lo, alam ko po, balang araw, makakaahon din po tayo sa hirap. Walang imposible. Sa naniniwala sa Diyos, po. Tatandaan na yan. Dahil sa kagustuhang makatulong sa ina, sumama si Daisy sa kanyang tiyahin para magtinda sa palengke. At kahit ang pinakamaliit na pagkakataon para kumita, ay hindi niya pinalagpas. Oh, magulo rito, ha? Sige po. Baka mamaya ikaw naman ang mabili. Hindi naman po siguro. Oh, Ellen, ito na yung pamangkin mo. Johnny. Paborito kong pampangkin. Kamukha ko kasi. Oo naman. Kasi alam niyo ba, gusto raw niyang matutong magtinda. Hindi ko na mapigilan eh. Kaya eto, dinala ko na lang. Ako naman may trabaho. Iiwanan ko na siya sa inyo. Bahala na kayo, ha? Oh, sige. Ha? Sige, oo. Pameriendahin niyo naman. Oo naman. Kami nga, dadalhin ko na lang yan sa bahay ni Lola Mama. Oo, sige. Okay, ha? Bahala ka na, anak. Sige, alis na ang babae. Tinutuo mo talaga pumunta dito, Dea. Opo. O ano pong kailangan ko matutunan? Aba, di ang una mong kailangan matutunan kung magkano ang mga paninda mo. Eto, 10 piso to. Ito po. Sa 10 yan, ha? Opo. Eto, 15. 20. 20. Yun, terno-terno yan, mga 30. Ngayon, pag may tatawad sa'yo, huwag kang basta magbibigay. Magtanong ka muna sa akin, sige ha? po. Batay malugi. Tita, yun po. Ay, yung mga yan, yung mga malong na yan, nasa isang daan. Huli! Ay, dali! Sigurado ka pa, si? Baka mapahiya tayo. Hindi. Andun na lang po yung tindahan. Halika po. Hindi kayo nakakahiya? Ay, hindi po. Oh, tita, ito na po pala yung tindahan na nagbebenta ng alpombra. Kailangan daw ng tauhan. Halika na. Sige. Hello po. Kayo po ba si Aling Maring? Oo. Mag-a-apply ka? O, kaya mo bang gumawa ito? Magkabit ng mga beads na ganyan, ng mga palambuting ganyan? Kaya mo ba yan? Ay, opo. Naku, kayang-kaya ko po to. Ako nga po pala si Daisy. Naku, Aling Maring, matyaga po ako. O, talaga? Opo. O, sige nga. O, ganito yung gagawin mo, ha? Sige po. O, eto ngayon, gawin mo yan. Pag nagustuhan ko yung gawa mo, regular na ako magbibigay sa'yo ng mga tsinelas. 12 pesos kada pares. 12 pesos ho. Naku, pabili na yun ng ulam. Ako, tutulungan na rin kita, si. O, Joey, tamang dating mo. Bigyan mo nga siya ng isang pares na alpombra at saka isang supot na beads. Para malaman ko kung magandang pwede na siya. Agad na nanligaw si Joey kay Daisy, pero tutol na tutol ang mga magulang sa panliligaw ng binata sa kanilang anak. Huwag mo naman salubungin ng galit. Diyan lang naman sila sa plaza nagpunta eh. Ay, nako, Itay. Kahit na ho. Ayoko ho nakikipag-date siya eh. Sinabi ko na sa kanyang hindi siya pwedeng makipagligawan. Yung batang yan, napakatigas ng ulo. Hanggang dito na lang ako. Kita tayo bukas, ha? Sige, salamat ha. Lo. Nay. Hindi ba sinabi ko sa'yo, ayoko nakikipag-date ka? Ha?
Pasensya ka na sa inay. Patawarin mo na ang nanay. Hindi ko sinasadyang sampalin ka. Hindi ko nga akalain magagawa ko yun eh. Di ba hindi lang tayo mag-ina? Magkaibigan din tayo. Patawarin mo na ang kaibigan mo, anak. Sorry na, Nay. Sorry din, anak. Hindi ko talaga sinasadya. Nay, huwag ka na umiyak. Alam ko namang ayaw mo lang ako mapahamak. At hindi ako galit. Kahit kailan hindi ako magagalit sa'yo. Tumatak sa isipan ni Daisy ang karanasang iyon. Bagamat masaya siya sa piling ni Joey, napagtanto rin niyang mas makakabuti na ibaling niya ang kanyang oras sa pagtulong sa kanyang ina upang makaahon sila sa kahirapan. Batid niya na may mas magagandang mga bagay na nakalaan para sa kanya. Lo? Uy! Hi. Maaga yata ang hatid niyo, ah. Aba, ang bilis namin nakaubos ng paninda. Swerte yata to si Daisy. Paano tayo? Mauna na kami, ha? Oo. Sige. Ingat po kayo. Oo, sige, sige. Ingat po. Magandang hapon po. Nandyan po ba sa loob si Daisy? Andito. Pasok. Tuloy. O, Lisa. Napadaan ka. Magandang hapon po. Uy. Oh, Lisa. Ganda ng suot mo, ah. Saan ka pupunta? Susunduin talaga kita. Di ba marunong kang kumanta? Oo. Bakit? Kasi may audition sa DCRH. Naghahanap sila ng singer. Baka gusto mo? Sige na, Polo. Basta, mag-ingat kayo, ha? At Lisa, huwag mong papabayaan ng apo ko. Opo, sigurado po yun. O, ano. Sige na. Teka, magbibihis lang ako na maayos-ayos, ha? Oh, sige. Lo, salamat, ha? Ay! Teka, Lisa, may artista ba doon? Kasi hindi pa ako nakakita ng artista, eh. Ha? Siguro. Oh, sige, bilisan mo na. Bis ka na. Sige, dapat maganda yung damit ko. Sige. Tuwang-tuwa si Daisy nang payagan siyang makapag-audition. Lalo na't alam niyang isang malaking hakbang ito papalapit sa kanyang pangarap na maging isang mga awit. Good afternoon, Iha. Good afternoon po. Ako si Mr. Rick Radam. Nagbubuo ako ng grupo ng mga baguhang singers. Baka gusto mong sumali. Aba! Interesado po ako. Lisa, maraming salamat. Oh, wala yun. Ikaw pa. Salamat po. Oh. Mare, alam mo ba yung contest sa Itbalaga, yung beautiful girl? Oo naman, no? Kung maganda nga rin ako, sumali na ako doon. Diyos ko, mangarap ka. Hindi kasi kaya ako naman nabanggit yun. Nandito kasi yung winner kanina. Ang ganda-ganda niya, lalo na sa personal. Narinig ko nga din sa mga tao. Kumanta daw? Correct. At hindi lang kumanta, ha? Sumayaw pa. Eto, maiba lang ako kasi narinig ko lang naman itong mga chismax na to. Eto palang mga artista na to, ha? Ha? 2 kanta lang at konting kaway-kaway. Alam mo kung magkano ang TF? 10,000. Kakaloka, di ba? TF? Ano yun? Talent fee. Yun yung bayad sa mga artista. Correct. At sino naman yung karay-karay mo? In fairness, maganda ka, Iha. At saka ang height, ha? Pasok sa banga ang tangkad. At marunong ako kumanta.
and kumaway-kaway. Isa siya sa mga Rick Radam talents at kakanta siya mamaya. Talaga? Ano naman pangalan mo, Iha? Daisy Reyes. Daisy Reyes? Ay, mali-mali. Aiko Mijares. Screen name niya. Screen name niya. Ika. Ay! Aiko Mijares! Sa bagay, sabi naman nila pagkatapos daw ng mga artista, yung mga amateurs na ang susunod. Miss, kayo na po yung susunod? Daisy, gising na! Ikaw na yung kakanta! Gising na! Gising na! Gising na! Uy! Teka, ano namang oras? Alas 4 na ng umaga. Dali, kunin mo na yung mic. Ikaw na yung kakanta. Tayo na, halika na. Ano ang pangalan mo? Daisy. Aiko Mijares. Mga kaibigan, isa pang pampagising. Aiko Mijares? Aiko Mijares! Palakpakan! I gave you sunshine to lighten you up, but you wanted rain. You said you want to feel the heavens cry. I gave you water to refresh your soul, but you wanted fire. The flame that Narawi na tayo. Oo nga, mag-alas 4 na eh. Ito lang ako yung manok eh. Yan naman nalabas na artista eh. But you wanted more. I gave you everything, everything you just ignored. I'll never be the one to give you the kind of love you wanted. I'll never be the one to love you, no, 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 no. I'll never be the one to give you the kind of love you needed. I'll never be the one to love you, no, 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 no. Hindi naging hadlang ang karanasang iyon upang magpursige si Daisy na abutin ang kanyang pangarap. Naging talent siya ni Rick Radam na lumabas-labas para mag-show sa mga piyesta sa mga probinsya. Nang matapos ang kanilang kontrata, naghanap siya ng ibang paraan upang makilala at magkapangalan. Nakakasiguro ka ba dito sa gagawin natin to? Hindi ba parang ang kapal-kapal naman ng mga mukha natin? Eh, tita naman, sabi niyo po kanina sasamahan niyo ako. Tapos ngayon... Eh, nakakaya naman kasi hindi naman natin yan kilala eh. Sige po, kung ayaw niyo po akong samahan, okay lang. Sigurado ka bang yan may kakilalang taga-showbiz? Paano kung wala? Magbabakasakali lang po tayo. May connection man o wala. Basta ang alam ko, makakatulong yung baklang yan para makasali ako doon. Uy, parang nakatingin ba? Ano, mag-hi ba ako? Sige, kuha yan na nga. Ayan na. Hello. Yes, ano kailangan niyo mga inday? Ako po si Daisy. Kailangan ko po kasi ng tulong. Tulong? Doon kay Karosa Rosal? Biro lang. Ano bang tulong kailangan niyo? Meron po ba kayong kilala na taga-Itbulaga? Kasi gusto ko po kasi sumali sa Beautiful Girl eh. Beautiful Girl? Opo. Kasali sila? Ay, hindi ako lang. Okay. Kala ko kasali sila eh. Tingnan nga kita kung papasok ka. Patingin. Dito kayo. Oo. Napapayag ni Daisy si Jojo na tulungan siya nitong mag-artista kahit wala pa itong karanasan bilang isang manager. Sa unang pagsabak nila sa showbiz, isinali ni Jojo si Daisy sa pa-contest na Beautiful Girl ng Itbulaga. Sa tulong ng kaibigan nilang si Bridie, hinasa nila si Daisy upang maging isang mahusay na beauty contestant. Pinalad si Daisy na makapasok sa Beautiful Girl hanggang umabot siya sa weekly competition. Hindi man siya nanalo sa Grand Finals,
ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya sa mundo ng showbiz. Naging modelo siya sa isang commercial ng Panasonic at naging talent din siya ni Carlo Fignoni na siyang nagsali sa kanya sa isa pang beauty contest kung saan siya ay nanalo. Salamat, salamat. Daisy! Daisy! Ayun na! Daisy! Naku, congratulations! Ang galing-galing naman ng pamangkin ko. Ang ganda-ganda mo. Congratulations! Nay! Naku, anak. Sa wakas, panalo ka. Ang ganda-ganda mo, anak. Kanino pa ba magmamana? Tama. Congratulations. Sa mga tita. Ako, sayang. Sayang wala dito yung lolo mo. Siguradong lalakas yun kapag nalaman niya nanalo ka. Oo nga po eh. Pero Nay, kita niyo naman, kakampi talaga natin ng Diyos. Oo naman, anak. Maliban sa cash prize, alam niyo bang nanalo ako ng townhouse? Ay! Hindi na natin kailangan Kasama pala yun? mag-rent. May bahay na tira! May bahay na tayo! Ito talaga naman ako. Alam mo, galing-galing na mo. Alam mo, pamagmasaan. Kasi, mamimiss kita talaga. Oo rin po. Pero mag-iingat ka dun, ha? Opo, promise. Kapagkabait ka. Okay, good girl ka naman lagi. Lo, sigurado ho ba kayong okay lang na ituloy ko ang project ko sa Japan? Sabi ko naman sa iyo, huwag ka na mag-alala. Diabetes ang sakit ko, Apo. Hindi pa ako mamamatay. O sige po. Pero wag niyo pong kakalimutan ang bilin ko, ha? Huwag niyo pong kakalimutan inumin ang gamot niyo at huwag kayong magpapapagod. Ay, ako pa talagang maalalahanin. Lo, sandali lang ako doon. Pagbalik ko, mamamasyal tayo. Saan niyo po gusto? Huwag mo nang isipin yun. Sapat na yung umuwi ka dito ng ligtas at maayos. Ha? Sige po. Anak, sigurado ka ba doon sa pinasok mo? Ibang bansa yun eh. Baka mapahamak ka. Nay, professional po at disente ang kumpanya ni Carlo Fignoni. Gagawin lang namin doon, magmumodel-model, kakanta ng konti. Yun, malinis po ang trabaho doon. Huwag po kayong mag-alala, ha? Natuloy si Daisy sa Japan, kung saan nagtrabaho siya bilang isang modelo at mga awit. Dito, nahasa ang kanyang talento at nakapag-ipon din siya ng pera. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, isang masamang balita ang bubulaga sa kanya. Daisy, wala na ang lolo ko. Hindi ko na niya nahintay. Wala tayo ng lolo mo. Lo? Ano ba? Huwag niyo kami iniwan, hindi pa dapat. Labis na dinamdam ni Daisy ang pagpanaw ng kanyang lolo na tumayong para na rin niyang ama. Subalit nanatiling matatag si Daisy. Sumali siya sa Mutya ng Pilipinas at dahil sa angking ganda at tangkad, agad naman siyang nakapasok. Ngunit magiging isang pagsubok sa buhay ni Daisy ang paglahok niya sa naturang beauty contest
dahil sa mga intrigang ipupukol laban sa kanyang pagkatao. Number 4, project. Okay, 21. Look at the camera and smile. Gosh, hindi na nahiya. Sino kaya yung contestant na yan? Kapal ng mukha. If I were her, I'd step out of this place immediately. Hindi lang yon. She better back out. Dahil dinudubihan niya ang pangalan ng prestigious pageant na to, no? Okay, girls, next position. Face the camera. Girls, come on girls! Andito na yung van. Bilis-bilisan nyo kasi pupunta pa tayo sa orphanage. Bilis-bilisan nyo. Let's go. Hurry up. Frosted yan. That's tasty. Lord, bigyan niyo po ako ng sign na kakampi ko kayo. Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Miss, para sa... Panyo? Bakit yun naman binigay sa akin to? Ano po, Mas? Para kasi ako may nakita liwanag na sumusunod sa'yo. Baka ho ano lang yon yung liwanag sa bintana. Hindi, Miss. Sa dinami-daming tao dito, sa'yo nakasunod ng mga liwanag. Bakit, Miss? Meron ako nasabi. Wala ho. Miss, okay ka lang? Hindi nyo lang kasi alam kung anong epekto ng pagkakabigay niyo sa akin itong panyong ito eh. Thank you ho talaga. Ginamit ho kayong instrumento ng Diyos para palakasin ang loob ko. Sa kabila ng mga pangungutyang inabot ni Daisy, itinuloy pa rin niya ang laban. Lakas loob niyang hinarap at nilampasan ang intriga. Nanalo siyang second runner-up at Miss Expo International sa Mutya ng Pilipinas 1995. Ipinadala rin siya sa Ecuador kung saan naging fourth placer siya sa Miss Expo International Beauty Pageant. Isang taon matapos manalo sa Mutya ng Pilipinas, sumali si Daisy sa Binibining Pilipinas. Bagamat alam niyang muling uugong ang mga intriga, ngayon mas handa na siyang harapin ang mga ito. Good evening po. Alam ko po na marami pong balita at masamang publicity laban sa akin. Hindi ko po itinatanggi na ako po ay nagtrabaho sa Japan. Ngunit malinis, desente, at may pagmamalaki ko po ang aking naging trabaho doon. Ang gusto ko lang pong malaman is if you would give me a fair chance at itutuloy ko po ang labang ito. At kung sa tingin po ninyo na hindi ako karapat-dapat, ay irerespeto ko po ang inyong desisyon. Thank you po.
me. Miss, may nakita kang sapatos dito sa loob? Excuse me. Anna, may nakita kang shoes dito sa loob? Excuse me. Sis, baka nakita niyo yung sapatos ko. Dito lang yung kanina eh. Candidate number 32, Daisy Reyes. Our 5 finalists for the 1996 Binibining Pilipinas Beauty Pageant. Why don't we start with candidate number 34, Yeda Marie Mendoza. Candidate number 24, Eileen Damiles. Maria Sobitskaya Bakut. Candidate number 16, candidate number 36, Sonia Santiago. And the 5th finalist, candidate number 32, Daisy Reyes. Candidate number 34, Yeda Marie Mendoza. Binibini Pilipinas Universe. Candidate number 24, Eileen Damiles. And 1996 Binibini Pilipinas World is candidate number 32, Daisy Reyes. Nag-uumapaw sa saya si Daisy nang siya ang tanghaling Binibining Pilipinas World dahil sa kanyang tibay ng loob. Naiahon niya ang kanyang sarili sa gitna ng mga kontrobersya. Pero simula pa lang ito ng kanyang tagumpay dahil maraming mga biyaya pa ang nakatakda niyang tanggapin. Pero alam mo, can you imagine kung walang nagnakaw nung sapatos kong yon, kung wala nagka-intensyon nun, di hindi sana akong naging maingat dun sa paggamit ko ng sapatos. Kasi kung hindi, alam mo, sa sobrang luwag niya nung sapatos na yun, tatalsik mag-isa yun. Diba? Kaya blessing in disguise. Oo, blessing in disguise. Pero kanino ba yun? Ano ba yun? Malay ko na. Basta nakita ko lang nung nakakalat dun sa flooring. Tapos yun, naghanap na lang ako ng size na kakasya sa akin. Alam mo naman ang paa ng anak mo. Oo, size giant. 10, giant. Giant talaga. Alam mo, Daisy, napansin ko, ina-announce pa lang yung first at saka second runners-up. Iyak ka na nang iyak. Nako naman, tita. Ikaw ba naman? Siyempre, hindi ko naman ina-expect na mananalo ko doon, di ba? Tapos kung papansinin niyo yung tape, kung mapapanood niyo uli, second runner-up, akala ko ako na. First runner-up, akala ko ako na. Aba, hindi pa rin ako tinawag. Kaya tatlo na lang na kami natira. Miss International, Miss World, Miss Universe. Aba, wala na akong pakialam. Kahit anong award, okay na sa akin doon. Di ba? At least may title ako. Oo nga. Diba? Ay, nako, anak ko. Alam mo, talagang napakasaya namin para sa'yo.
Dahil napakabait mong bata, kaya hindi ka pinababayaan ng Diyos. Nanay naman, paiiyakin ako. Hindi naman, sinasabi lang natin ang totoo, di ba? Totoo. Proud talaga. Pero alam niyo, tita, Nay, naalala ko tuloy yung sinabi ng lolo sa akin dati na, alam niyo yun, yung sa Diyos, walang imposible, di ba? Oo naman. Kapag nananalig ka. Totoo yan. Nananalig tayong lahat, di ba? Oo. Amen! Amen. Matapos manalo sa Binibining Pilipinas, nagsunod-sunod ang mga TV at movie offers kay Daisy. Nakilala niya si Jojo Gabinete. Ito ang nagpakilala sa kanya kay Lolit Solis na siyang naging talent manager niya. Lumabas si Daisy sa kanyang unang pelikulang Wag na Wag Kang Lalapit Darling kasama si Earl Ignacio. Nasundan ito ng pelikulang Hinahanap-Hanap Kita kung saan kasama naman niya si Aga Mulak. Nakasama din niya ang mga artistang gaya ni Rudy Fernandez at Lito Lapid. Kasabay sa pag-angat ng kanyang career, nagkarelasyon siya ng isang sikat na basketball player. Subalit, hindi naglaon ay nagkahiwalay din sila. Dahil sa tinatamasang tagumpay, nakabili si Daisy ng isang bago at mas malaking bahay. At hindi nagtagal, nakilala ni Daisy si Chris, ang lalaking magpapatibok ng kanyang puso. Naging magkasintahan sila hanggang sa magbunga ang kanilang pagmamahalan. Taong 2002, nang buksan ni Daisy ang negosyo niyang Mr. Wash na pinatakbo ni Shoni. Naging matagumpay ito, kaya nasundan pa ito ng isang water refilling station. Makukuha niyo rin po ito ng Sabado, pero dadalhin niyo po itong claim slip na ito pag kinuha niyo sa akin. Rose, kunin mo na itong mga ito. Ay! Yung alipino! Shoni! Rose, tumawag ka ng doktor, dali! Ambulansya, tumawag ka! Agad ding nakalabas sa ospital ang tita Shoni ni Daisy matapos itong ma-stroke. Bagamat nakaligtas ang kanyang tiyahin, napuno si Daisy ng pagkabahala dahil na rin sa takot na mawala ang isang taong mahalaga sa kanya. Ay, ito, tita. Ito, hindi ito bawal sa'yo kasi hindi malat ang pagkakaluto niya. Ayoko na, busog na ako. Tita, kumain ka ng marami. Kumain ka na kumain. O kaya, sige, ito na lang. Kung ayaw mo kumain ito, inumin mo na lang yung gamot mo. Ay, naku, kung talagang mamamatay ka, mamamatay ka. Yung mga gamot na yan, gastos lang yan. Mami, ayan ka na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kung para sa ikabubuti mo, hindi gastos yan. Kaya siguro hindi ako binigyan ng Diyos ng anak. Kaya alam naman niya siguro hindi ako magtatagal. Tita, pwede ba huwag kang magsalita ng ganyan? Basta ako, handang-handa na ako mamatay. At sa susunod na masustroke ako, ayoko na yung maghihirap pa ako. Gusto ko yung dire-diretso na. Ayaw pa talaga matulog itong anak mo. Siguro hinihintay yung daddy niya. Alam mo naman tong batang to, tita eh. Parang ramdam na ramdam niya kung darating na yung daddy niya. Kakatuwa talaga mga bata, oo. Excited yun, ano? Excited. Yeah. Ay, tita. Yung nabanggit ko nga pala sa'yo dati, na gusto ko sana magtayo ng salon. Anong tingin mo dun? Pag-isip-isipan ko na rin yun eh. Basta, pag-aralan mo na mabuti, tutukan mo. Alam ko naman magiging successful ka kahit wala na ako eh. Ano pa naman, lagi kang pagpapalain ng Diyos. Ay, nako, tita. Ano nung sinasabi mong wala ka doon? Eh, remember, doon ka nga magpapasalon, di ba? Doon ka magpapamanicure, doon ka magpapapedicure, pakulay ka ng buhok, lahat ng gusto mo, basta mag-relax ka doon. Ikaw talaga, tita, kung ano nung sinasabi mong kamatayan dyan. Ay, basta ito lang ang masasabi ko. Kunin man ako agad, handa na ako. Handang-handa na ako. Happy New Year!
Happy New Year, tita! Happy New Year! Maganda kong Happy New Year! Oh, syempre, always Happy New Year, tita! O, sa inyo, Happy New Year? Happy New Year? Happy New Year, flying kiss na lang. Uy, si tita, bagong ligo, fresh na fresh, ha? Syempre, para ready na ako. Tita, anong ready pinagsasabi mo dyan? Anyway, eto. Naku, ano na naman yan? Ito gift ko sa'yo para sa birthday mo, para sa Christmas, tsaka para sa New Year. Naku, salamat! Next time na kayo, no? Hindi naman birthday niyo ba? Tita, gamitin mo yan, ha? Oh, salamat. Grateful naman ako sa lahat ng binibigay mo, eh. Grateful ka nga, di mo naman ginagamit, nabubulok lang. Ay, alam niyo ba, na magandang pasok ng bagong taon na to sa atin. Talaga? Oo, kasi marami tayong tanggap na labada. Ayun ako, oo nga. Dami-dami ang tanggap, mamamatay naman ako sa pagod. Sus, kaya mo yun, Tita Shoni, ikaw pa. Mami, bagong taon. Tigilan mo nga yung kasasabi ng mamamatay. Kinikilabutan ako. Oo nga Walang naman. mamamatay, ha? Huwag mong kakalimutan, Rose, ha? Basta may customer, i-inspectionin mo yung mga damit. Kung may stains, isusulat mo dito sa particulars. Tsaka kahit makulit yung mga customers, lagi kang mag-smile, ha? Malinaw? Opa, tita. Eh, tita, bakit mo ba hinahabiling sa akin to? Aalis ka ba? Maintindihan mo rin. Bakit? Tita, bakit? Tita, ano nangyayari sa'yo? Tita! Tita! Ano nangyayari sa'yo, tita? Tita, tumayo ka. Tita! Tita! Tita, magpagaling ka. Tita, huwag mo kami iwan. Tita! Tita, si Renren. Si Renren, mamimiss ka niya. Tita! Aalagaan kita, tita. Tita, I love you. I love you. Shoni? 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 Shoni, wag kang umalis. Shoni! 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 Nurse! Nurse, tawagin mo yung doktor! Bilisan mo! Shoni! 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 I love you. Bilisan mo, doktor! Bilisan! Wala ka ligawan! Nawaban ka. Ano na ho, Dok? Ano na nangyayari? Ano po, Dok? Wala na po ba? Wala na siya. Shoni! Mahal ka namin. Love you. Labis na ikinalungkot ni Daisy ang tuluyang pamamaalam ng kanyang tita Shoni. Hindi madali para sa kanya natanggapin ang pagkawala ng isang taong sumubaybay, gumabay, at walang sawang sumuporta sa kanya at sa kanyang mga pangarap.
Kaya naman sa gitna ng kanilang pagluluksa, nanumbalik sa isipan ni Daisy ang mga magagandang alaala na iniwan ng kanyang tita Shoni. Anak, kukuha kita ng tubig, ha? Samahan na kita. Sa inyo, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, flying Tita, bagong ligo, fresh na fresh ah. Siyempre, para ready na. Tita, anong ready pinagsasabi mo dyan? Anyway, eto. Naku, ano na naman yan? Alam niyo ba na magandang pasok ng bagong taon na to sa atin? Talaga? Oo, kasi marami tayong tanggap na labada. Ay, ano nga. Dami-dami nga ang tanggap. Mamamatay naman ako sa pagod. Sus, kaya mo yun, Tita Shoni, ikaw pa. Mami, bagong taon. Tigilan mo nga yung kasasabi ng mamamatay. Kinikilabutan ako. Oo nga naman. Walang mamamatay, ha? Bibiro lang. Tapos na eh. Hindi pa kami handa. Hindi pa kami handa. Anak, minom ka muna ng tubig. Ganun na eh. Sa loob lamang ng 2 araw, nawala na siya. Para ko na rin siyang pangalawang ina. Ang tita Shoni mo talagang napakasinop. Wala kang makikita mga kalat na gamit niya dyan, oh. Ano ko, totoo yung sinabi niyo. Tingnan niyo nga itong binigay kong pabango sa kanya. Oo nga, ano. Halos hindi niya gamitin. Ewan ko, siguro ayaw niyang maubos. Ayos ka lang, anak? Napakasinop talaga ng Tita Shoni. Biruin mo lahat ng mga publicity ko, naiipon niya. Alam mo nga, Nay, natatandaan ko noon, pag may show ako, tapos pag ini-invite ko siya, alam mo, kahit puyat na siya, pipilitin pa rin niyang makapanood. Isa na, kahit pagod na yan, yayayain pa niya ang Tito Edwin. Panood lang niya ako eh. Mahal na mahal ka kasi ng tita Shoni mo. Kaya nga, Nay, kahit wala na siya, hindi ko siya makakalimutan. At yung mga alaala nila ng anak ko, alam mo, kahit lumaki na si Renren, lagi ko pang papaalala sa kanya yung, alam mo, moments nilang dalawa. Daisy?
Anak, ngayon ko lang sasabihin sa'yo ito. Kahit na alam kong alam mo na. Masaya ako sa akin na hinatnan ng buhay natin. Ganon din ang lolo at tita Shoni mo. Kung iisipin nga, alam mo, hindi ko nga alam kung paano yung inabot natin nun. Pero siguro dahil sa pagiging masipag mo, matyaga, maka-Diyos, naging instrumento ka ng Panginoon para marating natin ito. Nay, alam mo, hindi lang naman ako eh. Kayo rin, ang lolo, ang mga tita, kayo yung mga taong may dahilan kung bakit ako andito ngayon sa kinatatayuan ko. Papasalamat ako sa inyo. Sigurado ako masaya at proud na proud ang lolo at tita Shoni mo sa'yo. Kasi binuksan ng Diyos lahat ng bintana para marating mo itong lahat. Nay, alam niyo, mahirang mangyari yung gantong pagkakataon na nagkakausap tayo. Alam ko. Pero gusto ko sanang ipaalam sa inyo na kayong mga mahal ko sa buhay, ang mga nagiging inspirasyon ko. Ay, kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi ko kayo papabayaan. Nay, pakailanman. Salamat. Daisy, ang layo-layo na nang narating mo. Ano-anong nagbago sa'yo? Pagpananaw ko sa buhay, yung tiwala sa Diyos. Bakit? Dati ba anong pananaw mo sa buhay? Well, dati ko kasi, yun nga po, hirap kami. Pero hindi ko po sinisisi ang Diyos sa lahat na nangyari sa akin. Bagkus po ay nagpapasalamat ako dahil naniniwala ako na yung mga binigay sa aking trials, parang nire-ready niya ako. Ano yung plano sa'yo ni Lord? Di ba lagi pong sinasabi na swerte? Pero ngayon ko po naintindihan na hindi lang swerte. Siguro kung ano ho yung itinanim nyo, yun ang inyong aanihin. Ang tinanim mo noon? Sipag, tiyaga, pagpupursige. Tsaka ano po, hindi ho ako nagmadali. Siyempre po, marami pong mga temptation sa buhay. Oo nga. Kabilang na ba doon yung mga DOM na may mga proposal sa yung ganito, ganyan, bibigyan kita ng ganito, meron ba dumaan yan? Pero meron na rin pong nag-propose Meron ng mga nag-propose. ganyan. Talagang matinding pagdarasal mo ngayon sa Panginoon na ibigay sa iyo na hindi pa niya naibibigay. Yung health na lang po ng family ko. Wala ka bang hinihiling sa Panginoon para sa anak mo? Siyempre yung guidance po sa anak ko. Gusto ko po kung paano ako pinalaki ng nanay ko, ng lolo ko. Yun din po siguro yung maibibigay ko dun sa anak ko. Hindi mo ba hinihiling sa Panginoon na mabuo yung pamilya mo? Alam ko po na may plano ang Diyos para sa akin. Kaya hindi ako nagmamadali. Pero gusto mo? Siyempre. How many children ba ang gusto mo sana sa siguro mga dalawa lang po. Dalawa lang? Ba't napakatipid? Dalawa lang ho. O ang karir mo, pag-usapan natin. Medyo naglaylo muna po ako sa career ko sa showbiz. Kasi po nag-focus muna po ako dun sa aking family. And ngayon po, bumabalik po ako sa, dun po sa first love ko talaga, yung pagkanta. Gumawa po ako ng album. Second album ko na po ito. Ito, Tita Mel. Akin yan. Thank you. Hindi ko pirated yan. Bawal ang pirated. Thank you.
So, we wish you good luck, Daisy, ha? Thank Dito you. sa bago mong album. And thank you very much. At Thank you. pinahintulutan mong itampok namin ang bahagi ng buhay mo para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga televiewers. It's my pleasure, Tita Mel. At thank you po welcome. sa magpakailanman at sa mga kapuso. At sa inyo po, Tita Mel. Idol ko po kayo. Sa kasalukuyan ay muling binabalikan ni Daisy ang pag-awit. Sa katunayan, lead vocalist siya ng bandang Days Band at nakatakda ding lumabas ang kanyang pangalawang album na pinamagatang Ode to the Irony of Love. At bukod dyan, pinala din si Daisy na maimbitahang umawit sa Arirang International Unity Festival sa Korea, kasama ang iba pang mga awit mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng mga dagok sa buhay na kanyang pinagdaanan, nanatiling masaya at puno ng pag-asa si Daisy hanggang sa mabiyayaan siya ng mga magagandang pagkakataon na ngayoy tinatamasa niya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi